Kasi kung ibabayad natin lahat, mauubos din, wala din naman talagang matitira, tapos mangungutang na naman tayo. So, subukan nating ibahin na naman yung strategy natin this year. Hello everyone! Hello mga 5'9". Kamusta kayo? Ate Guard Rachel here. Welcome back to my YouTube channel. Ayan. So kung bago pa lang sa aking YouTube, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe na rin. So for today's topic, i-discuss natin or pag-usapan natin ang ating 13-month pay. Sana all may 13-month pay. Ayan. So excited na rin ba kayo na ma-receive ang inyong 13-month pay? Ayan. So katapusan na ng November, 2 weeks from now, December na, and parating na nga yung ating 13-month pay. Ayan, nag-replay ba? Ayan. So, may napanood ako sa video sa YouTube din na tinatawag siya na Smart Allocations for 13-month pay. So, tingnan natin kung papasok din siya sa atin, no? Ayan. So, mga buddy, ang sabi dito is, nakalagay dito, security guards can use their 13-month pay for financial stability. Ayan. By prioritizing debt reduction. So, unahin daw talaga yung utang. Building emergency fund, aiming for 6 months worth of expenses. Grabe, 6 months talaga. Paano yun magkakasya, no? And then, considering long-term saving or investment. And it also wise to budget for necessary seasonal expenses without overspending and to allocate funds for education or skill enhancement. So parang feeling ko parang same lang sila sa i-discuss ko na na napanood ko lang din. No? So tingnan natin. Ayan. Ayan nga guys. So eto nang kasi nagwa-white siya. So as you can see, may na tayo ditong 13-month pay na smart allocation. Makikita nyo ba? Ayan. So, nahati-hati siya. So, first is 40% pala is financial security. So, unahin talaga natin itong mag-save, emergency funds. Itong dalawa na to sa bangko to eh. So, iba-bangko talaga natin yung 40% or mag-invest tayo sa insurance. So, madami naman dyan insurance, Sun Life or Pru Life, mga ganyan. So, 20% lang pala guys yung ibabayad natin sa utang. So, I hope na hindi to napapanood ng mga inutangan natin, no? Na, ayan, so 20% lang talaga. Kasi kung ibabayad natin lahat, mauubos din, wala din naman talagang matitira, tapos mangungutang na naman tayo. So, subukan nating ibahin na naman yung strategy natin this year. Ayan, so yung 13-month natin. So, tapos dito, may nagsabi dito, ang 20% daw is wealth building. So, mag-invest tayo either sa MP2, bonds, sa mga bonds, meron dyan sa GCash or mga government bonds. So, pwede nating i-search yan sa YouTube kung paano tayong sumali dyan. Pero, parang napanood ko na to eh, parang 5,000 nga lang, pwede ka na mag-start dyan eh. Ayan. Tapos, ang 10% is learning skill development. So, kailangan nating learn, magtuto, yung ganyan, magbasa, na mga kailangan nating mag-invest sa books, yung mga courses or mga online trainings. Ayan. So, dito siguro ako sa books. Kaya gusto kong bumili ng book ni Chinkitan. Ayan. Tapos, may mga mabili naman tayo dyan ng mga books, ng mga Poor Dad, Rich Dad, Poor Dad, yung mga ganon. Tapos, yung mga basta, ang dami mga books doon. Tapos, 10% lang pala talaga yung mapupunta sa atin sa reward sa self natin. So, ay kakain tayo, or magpapariban, or magaganon. So, isip ko pa naman na magpapariban. So, 10% lang. So, you can see. So, ito na nga, guys. So, meron na tayong 40%. Again, 5 for financial security, 20% for bayad utang, 20% wealth building, 10% learning skills development, and 10% lang yung mapupunta sa reward sa sarili. So, gawin na natin to mga buddy. Ibahin natin yung strategy natin this year. And let's see, balikan nyo ako kung gumana ba itong strategy na to. Kasi gagawin ko din yan eh. Gagawin ko tong strategy na to.
Ayan, so kung nakarating ka man sa video ko na to, thank you for watching mga buddy. Mag-comment at mag-like at mag-subscribe na rin sa mga hindi pa nakasubscribe. Thank you for watching. I love you guys. Take care. Ingat kayo palagi.